Gemini, this will be your reading for the next 7 days or the coming week, which is May 16 to 22. Pero kahit lumipas yung mga petsang yan, lahat naman ng readings ko dito ay timeless. Pagpasensyahan mo na Gemini at kasagsagan ng ulan habang ako'y nagbabasa. Ako nga pala si Purple Teen. At kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Pa-share na rin po tong ating reading. Malaking tulong po yan. Mga interesado po sa private reading ko, pakibasa na lang po yung mga nakasulat sa description. Check na muna natin yung overall energies for this week. You have Seahorse Spirit, Watch and Wait. Another one is the Buffalo Spirit, the Abundant Universe will provide. Wow. Of course. May mga pamamaraan ang kalangitan, ang universe, para ipadama sa atin na tayo ay blessed, no? Makasalanan man tayo binibless pa rin, kaya di ba nakakahiya naman. So ayusin natin, di ba? Armadillo Spirit, set healthy boundaries. Oh, so may mga kailangang dito, lagyan ng limitasyon. May mga taong lumalagpas sa kanilang limits. Diba? So, watch and wait, Gemini. Kasi darating ang blessings. Darating ang blessings. So, you need not be anxious as long as ginagawa mo yung part mo, yung mga responsibilidad mo. Keep on praying. Keep a positive mindset. Kasi kung halimbawa baka napapagod ka na, naiinip ka na, ginagawa mo naman lahat, minsan talaga ganun, matagal yung dating, trust in divine timing. Kasi darating at darating yung kinakailangan mo sa tamang oras. Ayan o, watch and wait. Wala kang dapat i-force. No? I hate when people say na sana karmahin yan si ganyan. Yes, I know na argabyado yung iba sa inyo and hindi ko naman madi-discount kung anong naranasan ninyo. Pero for me, para sa akin, so sarili kong opinion, parang masama pa rin na i-wish natin na sana makarma yan. Para mo na rin sinabi, sana masagasaan niya, sana may mangyari sa kanyang ganito, ganyan. Hindi natin trabaho yun. Hindi natin trabaho yun. Trabaho nga ni karma yun eh. And naniniwala ako na kapag namumutawi siya sa puso mo, sa isip mo, intention yun, hindi ba? Sabi nga sa nakasulat, iniisip mo palang nagkakasala ka na. Sinasabi mo palang nagkakasala ka na. Kasi may power ang words, may power ang iniisip. Bakit mo naman iisipin yung sasabihin kung hindi yun yung gusto mong mangyari, di ba? Hayaan mo. Hayaan mong mangyari. Mamaya kakasabi mo ng ganyan, sa'yo bumwelta yan, sa'yo mag-boomerang yan. Kasi ako naniniwala ko sa ganun eh. Wala kang dapat ipag-alala kung hindi sa'yo ang vengeance, dear. Para dun sa mga nagsasabi ng ganun lang yun, ha? Okay? Basta Gemini, hindi ko naman sinabing ganun ka, naisingit ko lang yun. Kasi marami akong nakikitang comments sa channel ko, sa page ko, sa mga readings ko na ganun. Hindi na lang ba nila hintayin na dumating yung vengeance na nararapat? Alam yun eh, hindi mo na kailangan sabihin yun. Para ka na rin ng curse pagka ganun eh. Yun ang paniniwala ko ah. Kasi hinihiling mo eh, sana ganyan. Diba? Iniba mo lang yung tawag eh. Sabi mo lang, sana makarma. Pero, what if kung ano nagraran sa likod ng isip mo, diba? So, yan, hintayin mo, Gemini. May darating sa'yo dito kung kailan yung talagang kailangan mo. In God's perfect timing, mangyayari yan, darating yan. No? God will provide. Hindi ko sinabing umasa na lang tayo nang wala tayong ginagawa, ha? Baka ma-misinterpret nyo ako. Kagaya ng binanggit ko. Gagawin natin yung role natin, yung mga obligasyon natin. Pero darating at darating ng kusa.
Kung ano naman itong pangangailangan mo. Ayan o, the abundant universe will provide. Okay? O, set healthy boundaries. Ito yung sinasabi ko kanina. O, pwedeng setting healthy boundaries sa jowa mo, sa kapitbahay mo, o sa kamag-anak mo, o kung kanino man. Lumalagpas sila doon sa limitasyon nila. Kumbaga na napapakialaman na nila, nasasaklawan na nila yung hindi dapat. Ano to eh, may mga tao na nag-i-invade na. Okay? So, you need to set limitations. Kasi it's a way to protect yourself from toxicity, negative energies. Okay? Lahat tayo kailangan yan para sa ating well-being. Ano pa? Let's check on your tarot cards. Alam niyo ako guys, never ko sinabi yun kahit na meron ng marami na sa buhay ko, umabot ako ng ganitong edad na naargabyado ako. May nanakit sa akin, may gumawa sa akin ng masama, ganito, ganyan. Never kong sinabi yun. Sana makarma si ganito. Sana. Hindi. Hindi talaga. Honest. Promise. Hindi ko talaga sinabi yun. Pagka ganun, ibig sabihin galit ka eh. Meron something sa'yo na unhealed. Okay? So, for your tarot cards, the first one we pulled is, what's this? The Two of Wands. Bago lang kasi sa akin tong deck na to. You have Two of Wands reversed. You have Eight of Swords reversed. You have Queen of Swords reversed. Five of Wands reversed. And at the bottom of the deck, we have the Fool upright. Ano pa yung ibang paparating sa'yo? You have Caterpillar. You also have Arrow. And for the last card, we have Happiness and Well-being. Okay. Oops. Yeah. So, incidentally, the Sun card landed dito sa Armadillo Spirit card mo, which is setting healthy boundaries. And the Sun card is talking about happiness and well-being. So, paano? Paano ka magiging happy? Yan, sometimes talaga kailangan mo mag-set ng healthy boundaries naman yung sinasabi dito eh. Okay? So, minsan kailangan ng distansya, kailangan ng privacy, learning to say no, setting limitations. Ayan no, di ba binanggit ko kanina, it's for your well-being. Oo. And also for your happiness na rin. Okay? So, importante na this week kapag hindi mo kaya, pag hindi mo feel, pag feeling mo hindi tama, tanggi ka lang. No? Gawin mo yung dapat. Mag-set ka ng boundaries, ng limitasyon. Okay? Kasi yung iba, abusive sila eh. Yung iba, insensitive sila. Alam mo yun, yung tumatapak na sila dun sa hindi naman dapat. Okay? You also have Arrow card. Oh, sabi dito, you are on the right path daw regarding some aspect of your life. So, i-continue mo lang yung mga tamang ginagawa mo, yung mga kabutihang ginagawa mo. Kasi you are guided. At hindi ka pababayaan. Ayan, no? As long as sabi ko nga, ginagawa natin yung mga responsibilities natin. Oh. Tama naman eh. Nasa tamang course ka eh. Ang importante dito is i-continue mo lang. Maging patient ka, maging persistent ka, and don't give up, 'di ba?
Tapos, ayan na nga yung transformation na hinihintay mo, Gemini. Oh, hindi pa laging ganito. Watch and wait. Oh, di ba? Sakto talaga eh. Tingnan mo yung synchronicities. Oh. Hindi pa laging ganito, Gemini. Kaya kung nakakaranas ka ng alat, no, medyo tagilid, alanganin, di ganun ka okay, huwag kang mag-alala. Watch and wait ka lang. Kasi hindi pa laging ganito. Bilugang bilugang Wheel of Fortune, di ba? So, abangan mo tong magandang transformation na darating sa Caterpillar. Ayan o, a change is coming. Most likely, this week, pinakamabilis. Baka makakita ka na ng sign ng blessing or miracle, no? Patungkol dito sa isang pagbabago na tinutukoy na yan. Some of your plans will not work kagaya ng ine-expect mo, Gemini. There will be delays. There will be delays. So, some of you, baka naghihintay kayo ng opportunity pagdating sa job, o baka hindi pa ito yun. Basta kung ano mga opportunity ay nabangan nyo or timing na yan. Oo, pinlano mo nga. O, tama naman yun. O, gumawa ka ng pagpaplano, gumawa ka ng mga hakbang, pagkilos. Kaya lang minsan, bakit kaya hindi nag-work? Ba't kaya hindi nangyari? So, instead na maging pessimistic tayo, negative, isipin na lang natin, okay, baka hindi pa ito yung tamang timing. Baka dapat maghintay ako, maging patient, or baka dapat siguro i-improve ko pa, or baka may dapat akong baguhin. Pero kasi, kung ano yung sinabi ng cards mo, wala kang dapat baguhin eh. Sabi niya, no, nasa tamang landas ka, nasa tamang track ka. Watch and wait lang. So, I think wala kang dapat baguhin dito. Kailangan mo lang maghintay. Maging faithful, maghintay. Okay? Positive lang. O yan, makakaalis ka rin sa ganitong situation. Ito yung siguro isa sa transformation mo with the Eight of Swords reversed. Okay? You will no longer feel trapped dito sa ganitong sitwasyon kasi nakikita ko mabubuksan yung kaisipan mo eh. Merong something na related dito sa transformation na also related sa awakening mo, sa pagbabago ng iyong perspective. Kagaya nga ng sinasabi nung paborito kong reader, kailangan maging open-minded ka pagdating dito sa card na to. Minsan, hindi lang yung naiisip mong pamamaraan yung uubra. O kasi minsan may mga nakasanayan tayo, di ba? Aminin naman natin, lahat tayo may ganun eh. Minsan nakasanayan na natin to. Okay, ito yung laging nag-work, ito yung laging nag-work. Eh minsan, yun yung ginagawa mo ng ginagawa, and one time, hindi siya gumana. Minsan ba sumagi ba sa isip natin, oo nga pala, no, laging yun na lang kasi yung approach ko eh. Ibahin ko kaya this time. Diba? Instead na magmarakulyo ka dyan, ano yun? Magngangawa ka dyan, diba? O madepress-depressan ka dyan. So, try mo lang maging bukas yung kaisipan mo. Try mo lang ibang approach. Okay, with the Queen of Swords, someone here is masyadong mabait. Ayun na nga. Ikaw to Gemini. Sinasabihan ka na nga ng mga cards mo, oh. Minsan isa-sacrifice mo na yung sanity mo, yung well-being mo, yung happiness mo para lang sa ibang tao na lumalagpas sa boundaries. Bakit hindi mo kaya diretsahin ito? Ayan o. Alam mo yun dapat mong gawin with the Queen of Swords pero hindi mo siya ginagawa. How are you going to deal with this situation? This person? Alam mo yung dapat mong gawin. Kasi matalino si Queen of Swords. Kaya lang, hindi mo lang ginagawa. Okay? Siguro, wala namang personalan, honest lang, baka totoo lang, diba? Yun lang siguro yun.
Kung talagang may kailangan ka ng i-cut off, mag-set ka ng boundaries, gawin mo na. Okay? In ano man yan, sa anumang setting, sa romantic, sa pamilya, sa trabaho, sa mga tropa, sa mga kapitbahay, lahat-lahat na. Meron ka rin ditong 5 of Wands, kaya lang baliktad. Oh. So, this is dealing, not dealing with toxicity anymore. Choosing not to involve yourself dun sa mga matters na nakaka-drain, na toxic, na hindi ka naman dapat sumasali pa dun. Siguro ayaw mo na. Bahala kayo na lang payabangan dyan, kayo na lang pagalingan dyan, kayo na lang magkontrahan dyan, magandahan dyan. Hindi na ako makikipagagawan, hindi na ako makikipagkontra. Ito yung energy na napipick up ko rito. Kasi hindi naman lahat ng drama kailangan natin pasukin, di ba? Oo. Minsan mas wise na hindi natin i-absorb, i-involve yung sarili natin, or hindi natin patulan yun. So, yun lang naman yung nakikita ko rito. Okay? So, less toxic this week. Less toxic. Yun yung nafe-feel ko. Whether sa workplace yan, sa bahay, sa relationship mo, wherever. Wow! This is a new adventure, endeavor for you, the Fool card, Gemini. May bagong pag-explore. Meron kang bagong learning, exploring to do this week. Whether may kinalaman to sa career mo, sa personal mo, or sa romantic, no? O, yung iba baka may travel kayo, may nagbababay, ready na akong harapin tong panibago. Yun yung energy niya di ba? Babush, see later. Di ba? Yun yung energy, See you when I see you, di ba? Doon muna ako, parang ganun. O baka ito'y pagbabakasyon, taking a break, whether literal na magbabakasyon ka, or basta parang some kind of diversion na parang, okay, dito muna ako, ito muna yung gagawin ko. Ito yung feel ko ngayon. Ito yung gusto kong matutunan, ito yung gusto kong gawin, no? I'm curious pagdating dito, yan. So, merong some kind of discovery, learning, new experience for you, new adventure. Okay, so yan yung mga na-pick up po energies dito sa reading mo, Gemini. Don't forget to leave a like, pa-comment na rin, pa-share. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.